Gusto kong opisyal ipakilala ang nobya ko. Hayaan mo akong ipakilala sa inyong lahat. Shen Xiangyi, ang talento ay walang saysay. Sa huli, makikisama ako sa mayamang pamilya. Hinahangaan ko ang confidence mo. Siya ay Shen Xiangyi. Xiangyi, ikaw ba at Mr. Lu ay talagang magkasama? Magkasama kami. Mrs. Lu, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ito Shen Xiangyi? Paano ko malalaman? Lu Huaichuan, ano ba ang gusto mo? Hindi ba't ipinangako mo na ngayon ay ipapahayag ang pagkakakilanlan ko? Hindi mo nabanggit, muntik ko nang makalimutan. Ipinapahayag ka namin ngayon bilang ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao. Mamamatay tao? Ikaw ba si Miss Shen Xiangyi mula sa Shinmin Village? Ako nga, Ayos! Pinapunta ako ni Mr. Lu para sunduin ka, ang ginoong sumusuporta sa pag-aaral mo. si Shen. Sakay na, sige na. Nasaan siya? Miss Shen, welcome. Miss Shen, welcome. Mr. Lu, Natanggap ko ang sulat mo. Mag-aayos kami ng mag-aarkila ng apartment para sa iyo. pwede bang dito na lang ako tumira? Galing lang ako sa probinsya. Naipit ang bukong-bukong ko sa pagbaba ng bundok. Wala akong kamag-anak dito. Nakakatakot ng kaunti. Sige, pero ang ikatlong palapag ay pribadong lugar ko. Huwag kang pupunta doon. Ayos lang po, Mr. Lu. Ito ang unang pagkakataon na mayroon akong sariling kwarto. Nagpapasalamat na ako. Tungkol sa trabaho. Mag-report ka sa Lu Group bukas. Formalidad lang ito. Huwag kang mahuhuli. Ang tanga talaga ni Shen Xiangyi. May sugar daddy na gusto pa ring magtrabaho. Xiangyi! Ano na naman, natutulog pa ako. Saan ka ba nagpunta? Nagbibiyahe ako para sa trabaho. Tandaan mong bayaran ng upa ko, ha? Relax, na bayaran ko na. Matulog ka na lang ulit. May interview ako. Paalam. Kumusta? Narito ako para sa interview. Diskwalipikado ka na. Bakit? Ang Lu Group ay isang kilalang kumpanya sa buong mundo. Mga elite lang ang nababagay dito. Isang probinsyana tulad mo, lumabas ka. Ano naman ang masama sa pagiging taga-probinsya? Ang totoong problema ng kumpanya ninyo ay ang elitistang pagtingin sa rehiyon tulad ng sa iyo. Kayong mga tao ang nagpapababa ng pamantayan. Ayaw ko nga talagang narito. Shen Xiangyi, pero si Mr. Lu mismo ang gustong, Teka, Miss Shen, paumanhin po. Kasalanan ko po. Pakikalimutan na lang po ang mga sinabi ko. Ikaw ay nag-a-apply para sa posisyon ng Executive Secretary, binabati kita, ikaw ay natanggap. Amanda, ito ang bagong Executive Secretary, Shen Xiangyi. Mukha siyang probinsyana. Ang HR department talaga ay nagpababa ng pamantayan. Bakit pa kukuha ng taga-probinsya? Taga-probinsya? Amanda, ganito ba ang pagtanggap natin sa mga baguhan? Si Shen Xiangyi ay aking... Siya ang aking personal na sekretarya. Ang paghamak sa kanya ay paghamak sa akin. Paumanhin po, Mr. Lu. I-onboard mo siya agad. Mr. Lu, ganito ba talaga kagwapo ang mga CEO dito sa lungsod? Nasaan si Shen Xiangyi? Bakit mayroong impostor na gumagamit ng kanyang pangalan? Paumanhin po, Mr. Lu, nakatulog si Xiangyi. Ititigil ko na ba ang kapalit? Shen Xiangyi, may oras ka pa para mag-aksaya. Shen Xiangyi, may oras kang mag-aksaya. Hindi masyado, Miss Amanda. Wala ka pa nga nagbibigay ng mga gawain sa akin. Wala ka pa nga nagbibigay ng mga gawain sa akin. Kasalanan ko na hindi ako nagbibigay ng trabaho sa'yo. Kasalanan ko na hindi ako nagbibigay ng trabaho sa'yo. Sige,
May pulong ang departamento ng sekretarya ngayon. Sa loob ng 5 minuto, alamin ang gusto ng lahat at bumili ng kape nila. 15 minuto? Miss Amanda, hapon na. Baka pwede skip na ang kape, makakatulog ka pa. Takot ka lang ba? Sa totoo lang, mga taga-probinsya kayo hindi masyadong nakapunta sa lungsod. Hindi pa nakapunta sa tamang coffee shop, tama? Anong maganda sa nakapunta sa coffee shop? Nagtanim ako ng mga pananim dati. Hoy, alam mo ba kung kailan inani ang maagang palay o kung kailan itinatanim ang huling palay? Nakikilala mo ba ang mga damo sa mga punla ng palay? Hindi mo alam. Alam mo lang ang pagkain. Ikaw? Sayang, workplace ito. Kung ayaw mong pumunta ngayon, maraming paraan ako para habulin ka. Gagawa ako para umalis ka sa sarili mong pagpapasya. May 14 minuto ka na lang. Anong gusto ng lahat? Ako ang mag-aasikaso ng mga order. Isang caramel macchiato, pakiusap. Isang cappuccino. At isang latte walang asukal. Salamat. Sige, Isang caramel macchiato. sige. Latte. Okay. Shen Xiangyi, 10 minuto na lang ang natitira sa'yo. 10 minuto. Hayaan mo, nakakatuwa nga ito. Sa lahat ng mga bagong empleyado, siya lang ang may lakas ng loob na harapin ng Amanda. Excuse me, coming through. Pasensya na po. Pasensya na talaga. They must have locked the door inside. How rude! Mr. Lu! Handsome? Yeah. Shen Xiangyi, you shouldn't be entertaining any ideas. You know better than this. Mr. Lu, are all city men this overconfident? Are you mocking me? No, I wouldn't! Why is this cup separate carried alone? Oh, Miss Amanda's the only one who doesn't take ice. I was worried mixing them together would ruin the taste. Elevators here. Kayo po muna, boss. Where's Shen Xiangyi? Dock her pay. Let me help you. Oh my God! Mr. Lu, pasensya na talaga. Let me clean that. Don't. I'll change clothes. Come with me. Must you stand there? Pasensya na, Ginong Lu, but this is the men's restroom. Happy now? Couldn't you come closer? My apologies, Mr. Lu. But I can't approach you. Why? I'm afraid. Afraid you'll think I'm seducing you. I need this job. Making me stand here will get me fired. Done yet? Done? Ginoong Lu, nakabalik ka na. Nagluto ako ng sabaw ng puting kabute para sa'yo. Ang interview mo ngayon pero na-oversleep ka. Pasensya na, Ginoong Lu. Pwede mo ba ako bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi na kailangan. Nag-hire ang HR ng isang tao ngayon na kapareho ng pangalan mo. Ginoong Lu, hindi naman nag-aabuso ang babae, 'di ba? Sa tingin ko may masamang balak siya. Base sa mga sulat natin, akala ko mabait ka. Ngayon, binabackstab mo ang iba. Mas matanda ako sa iyo. Alam ko talaga ang iniisip mo. Huwag mo na ulit gamitin ang mga damit ko.
Ginoong Lu, tungkol sa Miss Shen Xiangyi, kailangan kong makipagkita sa kanya. Para sa dinner ngayong gabi, kailangan natin ng ibang tao para magmaneho sa'yo. Parehong pangalan pero magkaibang tao. Ginoong Lu, ano? Wala. Kung kailangan mo ng kapalit na driver, si Shen Xiangyi na lang. Ginoong Lu, ikaw ba? Ginong Lu, dinala ko. Ang sarap maging amo, maaga ang out. Dito ko na lang ilalagay. Hindi ba ito ang sulat ko para kay Ginong Lu? Ginong Lu, meron ka pa ng charm ng Silver Fox? Shen Xiangyi, anong ginagawa mo? Miss Amanda, Parang may sticky fingers ka. Ang mga taga-probinsya, ganun talaga. Hindi mawala ang mga petty habits. Miss Amanda, nag-sponsor ba si Ginong Lu ng mga female student? Siguro. Pero anong kinalaman yan sa'yo? Mas mabuti na wala kang ideya. Ginoong Lu ay mayroon, alam mo. May nobya ba siya? Anong problema? Malapit na siyang maging Mrs. Lu any day now. Unang babae na inimbitahan sa Langyue Mansion. Earth to Space Cadet, ikaw ang mag-drive kay Ginoong Lu ngayong gabi. Bakit ako? Ayaw mo ba ngayon kung hindi ka hiniling ng amo, hindi mo makukuha ang chance? May nobya ba si Ginoong Lu? Shang-Chi finally returning my calls? Nasa trabaho pa? Hindi pa. Ang pera sa lungsod ay may 2 beses na hirap ng probinsya. Hindi ka naman solo doon, di ba? Hindi kasama rin ng amo. Mas mabuti na mag-ingat ka. Mag-ingat sa ano? Huwag mong hayaan ang misis na malaman na sinusuyo mo ang asawa niya, magbabayad ka. Hindi pwede. Kahit may gusto ako sa isang tao, hindi ako magkakagusto sa boss ko. Kapitalistang hayop. Kakasimula ko lang magtrabaho dito at ginigipit na ako niya. Buti na lang ex-boss ko siya ngayon. Ang boss ko ngayon ay guwapo at mabait. Halos perpekto. Mas mabuting tumahimik ako. Oh, Mr. Lu. Anong coincidence? Hindi ba ito ang unang trabaho mo? May ex-boss ka na? Mr. Lu, mukhang lasing ka. Nagkakarinig ka ngayon. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Sumakay ka muna sa kotse. Well, kung hindi ba ang maliit na sekretarya ni Ginoong Lu? Ang ganda ni Miss Shen, kami naman ang mga brothers ay magpapasaya sa iyo. Huwag kang maglakas loob. Napaka-reserved mo. Perfect. Gusto ko ang type mo. Haha. Huwag mo akong hawakan. Sino ang humampas sa akin? Mr. Lu. Mga Ginoo, ang partnership natin ay kinansela. Bakit Mr. Lu? Ang mga taong padalos-dalos ay mahirap makipagtulungan sa Lu Group. Ginoong Lu, bakit mo isinasakripisyo ang napakahalagang deal para sa isang junior tulad ko? Nasa pangangalaga mo ako, syempre ipagtatanggol kita. Ganon pa rin ang tao na kilala ko. Sa huli, kahit na pagpalo sa aso, kailangan ng pahintulot ng may-ari. Mabilis ang pagmamaneho mo. May lisensya ka ba talaga? Meron ako! Nakapagmaneho ako ng mga harvester at tractor sa amin sa baryo. Huwag mong maliitin ang mga taga-baryo. Kahanga-hanga. Shen Xiangyi, sinutsutan mo ang kamay na nagpapakain sa iyo. Ginoong Lu, banlawan mo ang bibig mo. Sa amin sa baryo nakataga ako ng mga baboy. Lu Huaichuan, mamayang gabi tutupok ko ang kanin. Nako, Ginoong Lu, ano ang kinain mo? Ang bigat mo.
Ay, Shen Xiangyi, ano ang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Ginoong Lu, aalis na ako. Tulungan mo akong bumalik sa kwarto ko. Napaka-demanding. Sabihin mo sa akin paano ang napakagwapong lalaki ay may napakasamang bibig? Nais kong malaman ano ang lasa ng mga labi niyan. Ang mineral water dito sa lungsod na to sobrang lakas talaga. Ang ikaikiting kong kaarawan ba ay magiging... Guro, parang nahihirapan ka. Imposible, nakakatakot to. Shen Xiangyi, anong ginagawa mo? pasensya na Jilu, hindi sinasadya. Shen Xiangyi, patay ka na. Xiangyi, bakit ang tagal mo ngayon? Kasi, nagstay ako sa bahay ng kaibigan ko kagabi. Malayo yung bahay niya, kaya napilitan akong sumiksik sa MRT at nasira ang bag ko. Ganun ba? Bukas kasi holiday, gusto mo bang gumala? Siguro hindi, may gustong makita. Ay, may something dito. Sino yon? Gwapo ba? Shen Xiangyi, pumunta ka sa opisina ko. Ay nako, paalis ba ako? Mamaya, ikaw. Pasensya po, Mr. Lu, hindi sinasadya. Pakiusap maging maawa po kayo. Talagang kailangan ko talaga ang trabahong ito. Anong kalokohan ito? Hindi ba paalis mo ako dahil sa kagabi? Kagabi walang nangyari sa atin. Tama, kagabi inihatid ko kayo sa bahay at umalis agad. O sige, tulungan mo ako mamaya sa pagpili ng regalo. Ano? Ngayon na? Wow. Mr. Lu, ang bag na ito ay bagong collection namin. Gusto ng girlfriend mo na subukan? Hindi siya girlfriend ko, sekretary ko siya. Kung gusto mo sa iyo na. Hindi ako girlfriend mo. Sekretary mo lang ako. Huwag magkamali. Sekretary ko na may dala ng pangit na bag nakakahiya sa akin. Okay lang. Kahit na ayusin ang bag ko, magagamit pa rin naman ito. Sinasabi mo ba na ikinahiya kita? Ano sa palagay mo? Bakit mo ako sinabihan na tumulong pumili ng regalo? Hindi ka nag-aalala sa taste ko? Tama ka, ako na lang ang pipili. Ito iyon at itong piraso at iyon. Ibalot mo lahat. Kaagad, Jilu. Kabuuan ay YNVR na 80,000 Gilu. Hatid na kita pa uwi. Huwag muna, Jilu. May kailangan akong pag-usapan. Jilu, pwede mo bang gawan ako ng kasulatan para sa regalo? Ano ang sinabi mo? Tingnan mo, libo-libo ang halaga ng mga bag na ito. Kung sakaling magalit ka sa akin at hingin mong bayaran, makakatulong ang nakasulat na patunay. Shen Xiangyi, sa ngayon gusto kitang pabayaran. Ganyan. Jianyan, Ji, Lu, umalis ka na. Jianyan?
Janyan, bakit ka nandito? Ate, dumaan ako dito para lang makita ka. Hindi ba ginamit ng mama ang pera mo para sa tuition ko? Nagkapera ako ngayon para bayaran ka. Hindi masyado, nagtatrabaho ka na. Ate, mukhang maganda ang buhay mo. Ang mga bag, akala ng amo ko nakakahiya ako para sa kanya. Kaya binayaran ng kumpanya, gastos ng kumpanya. Ayos. Oo nga, magkita tayo minsan tayo, ako at Shang-Chi. Sige, masyadong late ngayong gabi pero kung libre ka bukas, tawagan mo siya? May lakad ang amo ko bukas. Kailangan kong i-deliver ang mga regalo para sa kanya. Baka walang oras. Sige na. Ganito ka na kapag may pera. Galing lang sa pag-exploit sa akin. Mrs. Lu, dumaan ako para kay Mr. Lu para i-deliver ang mga damit mo. Shen Xiangyi? Kakaiba. Nagkamali ako ng pagdinig? Hindi ba yun ang ringtone ni Shang-Chi? Bilis, umalis ka. Anong problema dyan yan? Ate, bakit hindi sumasagot sa tawag ko ang Shang-Chi? May problema ba siya? Shen Xiangyi, talagang disaster kang tao. Tinawagan mo ako ng walang dahilan, ano bang gusto mo? May sira ba sa ulo mo? Sabihin mo. Libre ka ba ngayong gabi? Magkita tayo, ikaw, ako at ang ate ko. Sige. Shen Xiangyi, mula nung bata pa tayo, ginamit mo ako para ikumpara sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na agawin mo ang atensyon sa akin. Hayaan mong sabihin ko, ang amo ko ay ibang klase. Kahit mukhang maayos ang itsura at nagpapagawa ng charity, ang mga sinasabi niya nakakainis. Ate, hindi ba parang buong buhay mo umiikot lang sa amo mo? Ganun ba? Oo. Siguro ganun nga. Hoy, tingnan mo yung gwapo. Ang suot niya ay eksaktong katulad ng ibinigay ng boss ko sa girlfriend niya. Ang outfit na iyon ay napakamahal. Oh, mahal nga yon, binili iyon ng boyfriend ko. Shang-Chi? Shang-Chi, anong nangyari sa binti mo? Wala kang pakialam. Nagulat, hindi mo ako nakikilala, Shen Xiangyi. Shang-Chi, nagbago ka. Nang sobra. Naiinggit, sinubukan mong patabain ako para mas maganda ang tingin mo sa sarili. Hindi, Shang-Chi. Kaya nandito ka, ang pagkain ay handa na. Huwag kang magpanggap. Shang-Chi, nagkakamali ka sa pag-unawa sa akin. Maling pag-unawa, simula noong bata ginamit mo ako bilang stepping stone para magyabang. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Shen Shang-Chi, ingatan mo ang sinasabi mo. Anong ginawa ng kapatid ko? Kung hindi tayo lahat galing sa parehong barangay, hindi mag-aaksaya ang kapatid ko sa iyo. Ayos lang kung hindi mo gusto. Nasa kalagitnaan ako ng pagpasok sa high society ngayon. Walang common ground sa mga taga-bukid. Tapos na tayo dito. Maghiwalay na tayo. Walang contact na. Hayaan mo siya, umalis ka lang. Bakit ka nakatingin? Sundan mo siya! Sa Langyu Mansion. Anong nga nangyari sa binti mo? Shang-Chi! Sakay ka na. Kailan ka pa nagkaroon ng kotse? Ipapaliwanag ko mamaya. Bilisan mo. Namatay ang makina. Anong gagawin natin? Halos maubos na ang gasolina. Tingnan ko.
paumanhin, ang numerong iyong tinawagan ay hindi maabot. Yan yan? Oo, Binablock ako ni Shang-Chi. Hindi siya sasagot sa tawag. Paano kung may mangyari sa kanya? bakit mo siya masyadong pinapahalagahan? Binabaliktad niya ang kabutihan bilang kawalang utang na loob. Bantayan mo ang sinasabi mo! Kapatid mo siya ang tagapagligtas ko. Sa totoo lang, tingin. Parang kotse ni Mr. Lu yun. Tama. Di ba papunta yun sa Langyue Mansion? Bakit si Shang-Chi? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Shen Xiangyi ba yun? Anong ginagawa niya rito sa ganitong oras? May kakahuyan sa unahan kung saan pumupunta ang mga magkasintahan sa gabi para magkapribado. Hoy! Umikot ka. Ano? Umikot ka. Sige! Walang problema dyan yan. Mabuti naman. Mr. Lu? Mga kotse na ganito madalas masira. Hindi tulad ng kotse ko, hindi ito nagkakaproblema. Pumunta ka lang dito para magyabang? Hindi, syempre, pumunta ako dito para sa'yo lang. Para sa akin? Ang proposal mo para sa product launch may problema. Mga corporate scam lagi ako ginagatasan. Naririnig ko. Mr. Lu, ano ang problema sa proposal ko? Product proposal? Ang proposal, okay. Ang problema ay ang personal life mo. Ay nako, naalala niya? Mr. Lu, kapag ako umiinom napapasobra ako. Minsan nagiging reckless ako. Pero wala akong masamang intensyon. So ikaw? Kapag lasing ka, dinadala mo ang mga tao sa gubat? Ganito ba? Ang gubat? Anong gubat? Hindi mo ba iniisip na ako? Mr. Lu, emergency! Nagkakaroon ng stomach cramps ang Miss Shen. Puntahan mo siya! Huwag kang aalis. Hindi ako nakikinig. Nagpapanggap na concerned sa akin habang iniisip mo ang nobya mo. Ano ba ito? Wala lang. Malamang nilamig ka lang. Makakatulong ang gamot sa pagtatae. Magpahinga ka. Ginoong Lu. Ginoong Lu, salamat po. Isang probinsyana lang ako. May nakababatang kapatid ako sa bahay, buong buhay ko, sa ilalim ng pagtatangi. Ito ang unang pagkakataon na may tunay na nagmalasakit sa akin. Sabi ng doktor, ayos ka lang. Ingatan mo ang kinain mo sa susunod. Ginoong Lu, maaari po bang tigilan na ninyo ang pakikipagkita sa sekretarya? Iniwan mo ako para sa sekretaryang yon? Shen Xiangyi, bantayan mo ang tono mo kapag kausap ako. Kung alam ko lang na ganito ka pala kamanipulatibo, hindi ko sana pinunduhan ang pag-aaral mo. At huwag mong isiping hindi ko alam na ikaw ang sumira noong gabing iyon. Ginong Lu, umalis na po si Binibining Shen. Shen Xiangyi, ikaw na naman. Ginong Lu, trabaho po ito ni Binibining Shen. Ulitin ko po ito kaagad. Magaling ang kanyang trabaho. Para sa isang estudyante sa kolehiyo na may ganoong kasanayan, ay talagang may talento. Paunlarin mo ang kanyang potensyal. Nauunawaan po, Ginong Lu. Para sa launch event sa susunod na buwan, gamitin mo ang kanyang proposal. Pero Ginong Lu, ang plano ko po ang palaging ginagamit dati. Ang matira ay ang matibay. Kailan pa naging kailangan ng pahintulot mo? Ginoong Lu, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sapat na iyan. Maaari kang umalis. Ikaw pa rin ang host para sa bagong product launch event. Ang kasalukuyang sales figures natin ay 38 to 12 million yuan. Ang projection para sa susunod na quarter ay tinatayang nasa 48 million. Binibining Amanda, nagkamali ka. Ang trial data para sa bagong product natin dapat ay 5% growth. Simula nang ikumot kay Ginoong Lu, talagang nagbago ka. Ngayon nangangahas ka pa na i-point out ang mga error ko? Ano na ang susunod? Susubukan mong alisin ako sa posisyon ko bilang punong sekretarya? Nagkakamali ka, Binibining Amanda, nagkamali ka talaga.
Binibining Amanda. Binibining Amanda, siguradong nauuhaw ka. Binibining Amanda, naghanda ako ng lemon tea para maibsan ang pangangati ng lalamunan mo. Mas tama iyan. Shen Xiangyi, Ginoong Lu, paano ang rehearsal? halos tapos na. Isang final run-through lang ang gagawin natin. Ang mga attendees ngayon ay lahat key partners ng Grupo Lu. Hindi tayo dapat magkamali. Maaasahan mo, Ginoong Lu. Shen Xiangyi, anong nilagay mo sa inumin ko? Shen Xiangyi, anong nilagay mo sa inumin ko? Miss Amanda, anong nangyayari sa'yo? Shen Xiangyi, alam kong mahigpit ako sa'yo sa trabaho, pero para sirain mo ako para sa promotion sa pamamagitan ng paglason sa akin? Miss Amanda, hindi ko ginawa yon. Lahat ito ay binili sa botika. Hindi maaaring kontaminado ang mga ito. Mr. Lu, dapat mong tiyakin na magkaroon ng katarungan. Mr. Lu, inosente ako! Tama na. Dalhin muna si Amanda sa ospital. Agad. Bitawan mo ako, Mr. Lu. Hindi ako pwedeng pumunta sa ospital. Naghandang mabuti ako para sa launch event na ito. Shen Xiangyi, ahas ka. Ngayon sinira mo ang malaking sandali ko. Masaya ka na, di ba? Hindi ako yun, Miss Amanda. Tama na yan. Hanggat hindi na iimbestigahan ng lubusan ng bagay na ito, walang dapat mag-akusa kay Shen Xiangyi. Mr. Lu, kahit inosente siya, hindi ako pwedeng umalis para sa ospital. Ako lang ang sa kumpanyang ito ang kwalipikado para mag-host ng event na ito. Ang launch event na ito ay sumusunod sa iyong sariling plano. Ikaw ang mag-host. Ako? Paano nangyari yon? Hindi ko kaya ito. Para sa mga may talento, ang pag-aalinlangan sa sarili ang pinakamasamang depekto. Ano? Nag-aalinlangan ka sa aking paghatol? Susubukan ko na lang. Sandali, Mr. Lu, ano niyang nangyayari? Ang host mo ba ay biglang umatras? Mr. Lu, okay na ako ngayon. Ako na ang bahala sa pag-ho-host. Maghintay ka pa. Paumanhin sa pagkahuli ko. Paumanhin sa pagkahuli. Wow, Mr. Lu. Ang kumpanya mo pala ay mayroong napakagagandang babae. Ipakilala mo sa akin. May kumuha na. Kanino? Maligayang pagdating sa product launch ng Lu Group. Simula nang ito ay maitatag, ang Lu Group ay nakatuon sa pagpapalawak ng access sa teknolohiya para sa mas magandang pamumuhay sa pamamagitan ng innovation. Mr. Lu, mas lalo kong nagugustuhan ng babae. Okay lang ba? Gusto mo ng extra income? Ipinagmamalaki ng Lu Group ang paglago kasama ng aming mga partners. Maraming salamat sa pagpunta. Salamat. Sandali, bilang isang journalist, may mga tanong ako para sa'yo. Sige. May chismis na ang original host ay hindi ikaw. Nagplano ka at nagdrug sa kanya para kunin ang spot. Totoo ba ito? At saka, sinasabi nila na CEO Lu Huaichuan ay nabihag mo. Siya ay nagiging walang malay sa mga ginagawa mo. Totoo rin ba yon? Ang kultura ng kumpanya mo ay mukhang morally corrupt. Paano mas maganda ang mga produkto mo? Maniniwala sa walang basihan na chismis kaysa tiwala sa Luz Group na may halos 50% national market share. Ang focus namin ay pag-deliver ng quality products. Hindi matalino iyan. Bilang reporter, pagkakalat ng hearsay ng walang verification ay irresponsible. Hindi iyan professional. Pag-defame sa akin at Mr. Lu sa publiko gamit ang lies ay slander. Iyan ay illegal. Tinawag ko ang pulis. Hintayin ang mga officers. Siguro ay galit ka rin sa mga scheming women? Pero bakit ako tinitingnan?
Napakaganda mo ngayon. Talaga? Hi, Ikaw ba ay Mr. Joe? kilala mo ako. Binanggit ako ni Mr. Lu, mga childhood friends na magkasama sa diapers. Shenxiangi, kailan ko idinagdag ang middle part? Idagdag mo ako sa WeChat. Sige. Cho Chenhao, anong ginagawa mo? Hindi mo ba makita? Sinusubukan kitang kunin. Xianggi, magkano ang sinasahod mo kay Lu Huaichuan? Dodoblehin ko. Sa ngayon, Sa ngayon, 10,000 kada buwan ang sahod niya. 10,000. Gusto mo pa rin siyang kunin? Xiangyi, hintay mo lang na mas magsikap ako. Babalik ako. Akala mo espesyal ka dahil sa pera mo. Ginoong Lu, nagbibiro lang ba kayo kanina? Hindi ako nangangako ng hindi ko kayang tuparin. Seryoso? Kaya ang sahod ko ngayon ay 10,000. Kalimutan na ang eskwela, kaya ko pang bumili ng bahay. Sa wakas magkakaroon na ako ng sarili kong kwarto. Shenxiangi, bakit parati kong nararamdaman na parang matagal na tayong magkakilala? Hindi ba, simula elementarya, ikinukumpis ka mo na ako, sayang, may nobya ka na. Well, Ginoong Lu, siguradong gutom ka na. Para ipagdiwang ang pagtaas ng sahod ko, ilibre kita ng masarap, tara na. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Halika na! Ito ang tinatawag mong masarap? Oo, Ginoong Lu, dahil hindi pa naipapasok ang 10,000 sahod, ito lang ang kaya ko. Ang kuripot mo, hindi ako hayop na panggatong. Mas mababa pa ba ako sa karne? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Ako, matagal na talaga tayong magkakilala. Talaga? Siyempre, Jilu. Kayo po ang laging naging idol ko sa buhay. Noong bata pa ako, desidido na akong pumasok sa loose group at sumunod sa mga yapak ninyo. Sige, Ibibigay ko ang lahat para sa inyo. tama na yan. Jilu, tagay tayo. Sige na. Ganito ba ang pagkain? Ganito ang pagkain. Masarap ba? Nasaan ang basahan ko? Pwedeng banlawan ng basahan? Yun pala ang tripa ng baka. Nasaan ang tripa ng baka? Jilu, tagay tayo. Kaya mo pa bang uminom? Tumigil ka na sa pag-inom. Nasaan ang bahay mo? Ihahatid kita. Ang bahay ko. Ako. Ang bahay ko. Ang bahay ko ay nasa Hilagang Silangan, sa Ilog Songhua. Ano ang susunod na linya, Jilu? Bigyan mo ako ng linya ng kanta. Tumigil ka, ihahatid kita sa bahay. Ang alak ko, hindi ko pa natatapos ang inumin ko. Shenxiangi, ang galing mo talaga. Nasaan ang alak? Tito. Anong tito? Ganun na ba ako katanda? Ah, nakuha ko na. Naiinis ka pa rin ba sa nangyari noon? Shenxiangi, mas mabuting tandaan mo bukas ang sinabi mo ngayon. Tito, sumama ka sa akin.
Gising ka na? Jilu? Tayo ba? Ano sa palagay mo? Ano sa tingin mo? Ay nako, ako ay 18 lang. Paano ako naisahan ng mas matandang lalaki ulit? Pasensya na, Mr. Lu, hindi ko sinasadya. Ano ang iniisip mo? Shen Xiangyi? Hindi ba tayo kagabi? Kinilabutan ako. Buti na lang walang nangyari. Mr. Lu, maghanda na tayo para pumunta sa trabaho. Huwag kang mahuli. Huwag kang magmadali. Napakarami mong ininom kagabi. Kumain ka muna ng almusal. Hindi ko inakala na napaka-considerate mo. Mr. Lu? Nagkaroon ka ba ng regla ngayong buwan? Hindi mo ito na-miss, di ba? Siyempre nagkaroon ako. Ano ang iniisip mo, Mr. Lu? Tara na. Matagal na hindi dumating ang regla ko. Maaari ba talaga akong mabuntis? Kuro. Parang nahihirapan ka. Guro. Nandito ako. Ang tanong na ito, hindi pwede. Shen Xiangyi, ano bang iniisip mo buong araw? Sino si Shen Xiangyi? Ako yon. Para sa report? Sige. Ang poisoner, may mga leads. Tiningnan ko ang surveillance, nag-disguise ang suspect. Natatakot ako. Padadalan ko ng mas maraming tao ngayon. Bakit ka nandito ulit? Kung hindi tayo magiging colleagues, maging friends tayo, una kong naisip dalhan si Xiangyi ng coffee. Para kay Miss Shen, pero hindi siya sa opisina. Parang nagpunta siya sa hospital. Hospital? May sakit siya? Hindi niya yon sinabi, tatanong ko ba sa kanya. Nagdagdag ka pa sa witsat niya. Wala kang pakialam. Mr. Lu, saan ka pupunta? Congratulations, 42 days na ang pregnancy mo. Hindi mo gusto ang anak? Ako, Bakit hindi ka na lang umuwi at pag-usapan yan sa asawa mo? hindi pa ako kasal. Kaya tungkol sa batang ito, gusto mo ba ito? Kung hindi mo gusto, maaari kitang tulungan para sa isang pamamaraan. Siyempre gusto ko to. Jilu, anong ginagawa mo rito? Hindi ba ako? Hindi mo ba sinabi kay Zhou Chenhao na mali ang address na to? Paano mo nalaman? Kilala ko ang sekretarya ko. Tara na, ihahatid kita pa uwi. Masama ba ang pakiramdam? Oh, masela ng tiyan ko. May gamot naman ako. Masela ng tiyan, palagi ka namang umiinom ng iced coffee. Paano mo rin nalaman yun? Yung tipag-analom sa tamangarapan si araw-araw na gawin ng empleyado ay isang kailangang katangian para sa isang mabuting amo. Kung alam niya na may anak siya, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Hindi ko pwedeng malaman niya. May nobya siya. Kay Lu, yung complex ay nasa unahan at pwede mo na akong ihatid. Salamat, Jilu. Uuwi na ako. Sige, Shen Xiangyi. Kung masama ang pakiramdam mo sa mga susunod na araw, edi Hindi na kailangang pumasok sa trabaho?
Uminom ka lang ng maraming maligamgam na tubig. Ang tipikal na lalaki talaga. Shanky, sa tingin mo magwo-work ba ito? Sen dyan yan. Lalaki ka ba talaga? Ikaw. Huwag mong sabihin sa kanya na ako ang nag-utos sa'yo. Janyan, bakit ka nandito? Sab mo, kasi masama pakiramdam mo. Natakot ako baka mag-take out ka lang, kaya ako na ang nagluto para sa'yo. Ang bait mo naman, Janyan. Iniisip ko kung sinong babae ang magiging swerte. Shangy, may sasabihin ako sa'yo. Anong tawag mo sa akin? Walang respeto sa nakatatanda. Hindi na, ako rin pala may sasabihin sa'yo. Ikuna mo na. Shangy, bigyan mo ako ng pagkakataon para alagaan ka. Siyan, Janyan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ate mo ako? Hindi totoo yan. Ampon lang ako ni Mama. 1 taon pagkapanganak sa'yo, doon niya ako kinuha. Naalala mo nung tinanong mo kung saan ko nakuha ang kotse ko. Galing yon sa mga magulang kong tunay. Sila ang bumili para sa akin. Shangy, matagal na kitang gusto. Kahit ganun kapatid mo pa rin ako. Shangy, pag-isipan mo ulit. Hindi to tungkol sa kung gaano katagal ko iisipin. Tungkol to sa... Ito ay... Buntis ako! Kailan ka nagka-boyfriend? Hindi pa nga ako nagka-boyfriend. Ano? Sabihin mo sino yung lalaki, amo mo ba? Huwag kang mag-alala, Jenyan. Walang nanakit sa akin. Ako ang nagkamali. Anong ibig mong sabihin? Kasi... Tingnan mo, minsan nawawalan ng kontrol ang mga matatanda. Normal lang yun. Pero hindi yun ang punto. Ang mahalaga, gusto kong panatilihin ang batang ito. Pero nag-aaral ka pa. Alam ko, mag-leave muna ako. Pero hindi ka pwedeng maging solong ina. Bakit hindi? Alam mo naman palagi akong mahilig sa mga bata. Ito na ang pagkakataon kong magpalaki ng isa ng walang asawang nakikialam o away ng biyenan. Sakto, di ba? Sige. Panatilihin mo ang bata. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Salamat, Jenyan. Sasabihin mo ba kay Shanky? Siyempre, pagkatapos ng lahat siya ang tagapagligtas ko. Huwag kang mag-alala, Shangy. Aalagaan kita ng mabuti. Nanay? Ano ang ginagawa mo dito? Mag-usap tayo sa labas. Ano ang problema? Iniwan mo ako namumuhay ng maganda sa lungsod, natatakot na may makakaalam? Nanay, ano ang pinagsasabi mo? Alam mo mismo. Kumikita ka ng 100,000 kada buwan sa lungsod, bakit hindi mo ako pinapadalhan ng pera? Kaya pera lang ang dahilan mo sa pagpunta dito. Ano ang problema sa paghingi ng pera? Ang anak na babae ay dapat suportahan ang kanyang ina, natural lang iyon. Ay nako, ito ay kalokohan. Ngayong ako ay kumikita. Bigla mong naalala na sabihin na natural? Bakit hindi mo sinasabi ngayon na ang mga anak na babae ay walang halaga at pasanin? Hindi karapat-dapat na maging mabait sa... Bakit hindi mo binanggit kung paano ang mga anak na babae ay napupunta lang sa pag-aasawa sa mga hindi kilala, samantalang ang mga anak na lalaki tulad ni Janyan ay makakasuporta sa iyo? Muntik na akong makalimutan. Binili mo si Janyan, siya ay nakahanap ng kanyang tunay na mga magulang. Wala nang natitira para suportahan ka. Ngayon dumating ka sa akin na nagpapakumbaba. Maghintay ka lang. Tulong. Lahat pumunta at tingnan ang aking pinalaki. Anong halimaw ay Diyos. Bakit ka napaka-cruel sa akin? Dumaan ako sa impyerno para ipanganak ang walang utang na loob na batang ito. Ang kanyang ama. Ilayo mo ako dito. Shangy, ipaliwanag mo ito. Sino ang nagdadala ng mga problema sa pamilya, sa lugar ng trabaho, para gumawa ng gulo? Akala ko ang mga taga-probinsya ay hindi lang sopistikado, hindi talaga walang hiya. Shangy, ibigay mo sa kanya ang pera at paalisin mo siya dito. Tigilan mo ang paggulo sa aming trabaho. Tama. Ngayon tingnan natin kung paano ka mananatili sa kumpanya na may dignidad. Ay Diyos. Mr. Lu, ako ay mag-escort ang ina ni Miss Shen palabas. Shangy, sa lahat ng nagpapahiya sa iyo, paano ka maaaring tumanggi na ibigay sa akin ang pera ngayon?
murahin mo ako. Hindi ako naaapektuhan ng mga insulto mo. Sige, magmura ka na. Pero huwag ka nang umasa na makakakuha ka ng kahit piso sa akin. Shen Xiangyi, wala kang hiya. Ako ang iyong anak, pero wala kang kahihiyan. Paano ko mapapanatili ang akin? Ikaw. Sige, marami akong paraan. Paano mo nalaman? Natatakot ka na? 1 milyon. Hindi ako magbubulong nito kahit kanino. Kung hindi, sisiguraduhin kong malaman ng lahat na nabuntis ka bago ikinasal. Huwag mong sabihin! Anong nangyari? Gago. Wala po, Ginoong Lu. Inaayos ko lang ang ilang bagay sa pamilya kasama si nanay. Yung 1 million, ako ang sasagot para kay Shen Xiangyi. Seryoso? Bakit, Ginong Lu? Baka naman alam mo kung ano ang dokumentong iyon? Wala akong ideya, pero base sa reaksyon mo, mas gusto mong itago ito. Kung ganon, ako na ang bahala sa maliit na halagang ito para sa iyo. Magkakapera ako dito sa bangko, 'di ba? Oo, sa'yo na ito ngayon. Salamat. Ito ay para sa tunay na may-ari. Hindi mo ba ito susuriin? Ang iyong mga gamit, bakit ko sila titingnan? Salamat, Mr. Lu. Anong kayamanan ang nagpapakaba sa iyo? Isang papel na pagsusulit na walang marka. Ikaw pala si Mr. Lu, ha? Hindi ka karaniwang kumikilos kay Xiangyi. Hayaan mong linawin ko ito. Ang dote ni Xiangyi ay medyo abot kaya. Dahil sa iyong kayamanan, paano kung 8 milyon? Tao ID. Ang lakas ng loob mo. Nangahas kang tawagin ako ng buong pangalan? Oo, talagang ginagawa ko. Lumakas na ang loob ko na hindi lang direktang kausapin ka, kundi humingi rin ng mga sagot. Bakit ka pumupunta sa pangalang ito? Mga biktima kayo ng pagpapahalaga sa anak na lalaki, pero pinag-uusig pa rin ang inyong anak na babae. Ang pera ko. Ikaw, Mr. Lu, pakiusap, samahan mo ito Miss Tao ID sa presinto. I-report siya para sa pangangalakal ng tao at panloloko. hindi ako pupunta. Tumututol ako. Shen Xiangyi, anong oras na? Bakit hindi ka nasa trabaho? Mr. Lu, narito ako para sa trabaho. Kung gayon, bakit hindi ka dumating para makita ako? Ako lang malapit na dumating para hanapin ka, pero Miss Amanda, inilaan ako sa isang last-minute business trip. Business trip? Saan ka ngayon? Amanda, binigyan ka ng kotse? Ano ang masamang amoy? Mr. Lu, pupunta ka pa? Sapat na ang usapan, magmaneho. Hindi ako magaling sa manual transmission. Ano? Mr. Lu, hindi mo talaga kailangan magpilit sa pagsama sa akin. Maaari kong hawakan ng kliyente ng mag-isa. Maaari mong hawakan ng stick shift? Meron ba tayong plastic bag sa kotse? Nahihilo ako sa kotse. Subukan mong magpigil, maghinto ako sa dakong unahan. Ang kotse ay sapat na ang amoy. Hindi ko na maaaring tanggapin. Uminom ng tubig. Salamat. Ang problema sa tiyan ay nangangailangan ng pag-aalaga. Kapag tayo ay bumalik, hahanap ako para sa iyo ng isang TCM specialist. Ate, kailangan ng tissue? Salamat. Kino, yun ay 2 yuan. Oh. Hey, bakit tinawag mo siya ate pero tinawag ako Ginoo? Salamat po. Teka,
Nagmukha ba ako ng ganoon katanda? Miss Shen, gusto mo talaga ang mga bata? Siyempre, ang mga bata ay napaka-adorable. Mr. Lu, gusto mo ang mga bata? Ang mga bata ay ang pinakawalang saysay na investment sa mundong ito. Mga dekada ng pagsisikap ay maaaring walang magiging resulta. Walang magulang ang nagturing sa pag-aanak bilang investment. Bakit pa mag-aanak? Kung magpalaki ka ng isang pasaway, hindi ba yun nakakainis? Plano mo bang manatiling walang anak habang buhay? Yun ang pangkalahatang ideya. Huwag magsalita ng masyadong maaga. Paano kung may naiwan kang buto sa kung saan? Maaaring may lumitaw na may dalang anak mo sa isang araw. Imposible iyon. Kung mangyari iyon, ang pamilya Lu ay hindi kailanman magtatanggap ng hindi tinanggap na anak sa labas. Miss Shen, galit ka ba sa akin? Nag-iisip ka ng masyado, Mr. Lu. Hindi ako magdabog magalit. Ikaw ang aking kabuhayan. Pulang ilaw, Mr. Lu. Lu Huaichuan, baliw ka ba? Kahit na nagalit ako sa iyo, hindi mo kailangan dalhin ako sa kamatayan natin. Nawalan ng preno. Ano, mamamatay ba tayo dito? Relax, nandito ako. Magiging okay tayo. Lu Huaichuan, nagdadala ako ng anak mo. Tito. 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 Kumusta? Para sa first aid, sa Limin Road, may nangyaring aksidente. Nagkaroon ng bangga ng sasakyan. Pumunta ka agad. Doktor, ano ang kalagayan niya? Ang kalagayan niya ay kritikal. Kailangan mong maghanda. Jilu, pulong ng Yangsheng Grupo. Miss Amanda. Kulo, Mr. Lu ay nasa aksidente ng sasakyan. Doktor, ano ang nangyari sa kanya? Ginawa namin ang lahat ng makakaya. Ang aking pakikiramay. Tito. Tito, gumising ka, Tito! Pangako ko hindi ko na muling pagagalitin. Gumising ka! Ano ang gagawin ko kung wala ka, Tito? Ginoong Lu. Ikaw. Ayos ka lang ba? Salamat sa'yo, nakaligtas ako. Tapos, yun ay... Tatay! Paano mo kami maiiwan ng ganito? Tatay! Tatay! Kahit papaano buhay ka, yun ang mahalaga. Anong problema? Kanina narinig kitang tumawag sa akin ng tito. Yung tawag na yon, ang estudyanteng sinusuportahan ko lang ang tumatawag sa akin ng ganoon. Sa edad mo, dapat ba kitang tawaging tito o kuya? Eh bakit ka umiiyak ng desperado? Dahil ba importante ako sa'yo?
Siyempre naman, Sabihin mo. tingnan mo. Nag-business trip tayo ng magkasama. Ligtas akong nakabalik pero naaksidente ka. Sa palagay mo ba ang Lu Group ay papayag na makalusot ako? Mabubuhay pa kaya ako sa Jingxi? Yun lang? Ano pa? Ginoong Lu, tayo lang ay superior at subordinate. Ginoong Lu, bakit bigla kang lumiko at nabangga ang driver side sa puno? Hindi ko masyadong inisip yon. Matapang magsalita pero mabait naman ang puso. Magpahinga ka na, bibilhan kita ng bagong damit. Anong ginagawa mo rito? Sakto ang dating mo. Malaking problema ang nasolusyonan mo. Hindi pa kita naaabutan ng pasasalamat. Mrs. Lu, hindi patay si Shen Xiangyi. Ano? Kahit yung sanggol sa sinapupunan niya ay okay? Totoo ba ito? Hindi ka panipaniwala, ang buhay niya at ng bata ay napakatibay. Kalimutan na ang matigas na paraan. Gamitin na lang ang malumanay na paraan. Shen Xiangyi. Xiangqi! Xiangyi, okay ka lang ba? Sabi sa akin ni Janyan na naaksidente ka sa sasakyan. Dumating agad ako. Xiangqi, hindi ka galit? Shen Xiangyi, ano ba ang tingin mo sa akin? Mag-ingat ka. Simula nang isugal ko ang buhay ko para iligtas ka mula sa carbon monoxide poisoning, ikaw na ang pinakamatalik kong kaibigan. Ngayong may nangyari sa'yo, paano ako magagalit sa'yo? Xiangqi, huwag mong kalimutang i-add ulit ako sa WeChat. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ba kayo ng sanggol mo? Paano mo nalaman? Huwag mo nang isipin kung paano ko nalaman. Ang punto, sinabi mo na ba sa ama ng sanggol tungkol dito? Ano, sinabi mo sa kanya? Oo, pero malamang hindi niya narinig ng maaga. Kaya, ano ang balak mong gawin ngayon? Xiangyi, napakabata mo pa. Isipin mo ang kinabukasan mo. Dalaga ka pa, buntis ka na. Ang pagpapalaki ng bata ng mag-isa ay makakasira sa pag-asa mong mag-asawa. Makinig ka lang sa akin, magpa-abortion ka. Xiangqi, alam kong mabuti ang intensyon mo pero kailangan ko lang na ituloy ang pagbubuntis ko. Iyon lang ang mahalaga. Kung mag-aasawa man ako ay hindi ko na iniintindi. Pero kailangan mong maging praktikal. Kapag lumaki na ang tiyan mo, paano ka magtatrabaho? Paano ka mag-aaral? Pagkapanganak sa sanggol, sino ang tutulong mag-alaga? Matrikula at pang-araw-araw na gastos. Napakalaki ng lahat yan. Naisip ko na ang mga problemang yan. Pero pwede akong magtrabaho at mag-ipon. Kaya kong sustentuhan ang bata. Xiangqi, makinig ka sa akin. Desisyon ko na tungkol dito. Talagang ipagpapatuloy ko ang pagbubuntis ko. Sige, tapos. Mula ngayon, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Sa huli ako ay halos ninang ng bata. Salamat, Xiangqi. Alam ko na. Ikaw ang pinakamabuti para sa akin. O tama. Kumusta ka at ang boyfriend mo? Kami ay mahusay ang lagay. Aayusin ko para sa inyo na magkita mamaya. Abala siya nitong mga nakaraang araw. Sige, narinig ko ang sinabi mo, nakakaganang loob. O tama. Kailangan ko pa maghatid ng pagkain sa boss ko. Tapos, aalis na muna ako. Sige na. Paalam. Halika, Mr. Lu. Oras na para kumain. Nakakain ba ito? Subukan mo lang. Masarap ito? Kumusta? Masarap, 'di ba? Alam mo, mga mayaman tulad mo, hindi pa kumakain sa mga street food stall na ito. Nakakaawa naman. Mayroong talagang magandang street food stall malapit sa bahay ko. Madalas akong pumunta doon kasama si Jianyan. Anong ginagawa mo? Busog na ako. Busog na ako. Yun lang?
Sige, ako na lang kakain. Sayang naman. Ang galing mo talagang kumain. Kasi naman, hindi ka pa nakaranas ng gutom. Mahirap ang pamilya namin. Nung bata pa ako, para makatulong, nagtrabaho ako sa kung saan-saan. Para makatipid noon, naghati pa kami ni Janyan sa isang putok na tinapay. Kasi naman, walang kwenta ang nobyo mo, pinahihirapan ka. Nobyo? Sino? Si Janyan. Siyempre naman, hindi naman talaga siya kapatid mo. Anong nakakatawa? Jalu, ang wild naman ng imagination mo. Hindi pa nga ako nagkaroon ng nobyo. Lu Huaichuan? Huwag kang mamamatay! Lu Huaichuan! Salamat, Jilo. Jilo, kailangan kong pumunta sa CR. Lu Huaichuan, ano yung nangyari sa'yo? Baka naman, na nahulog ka sa kanya. Shen Xiangyi, anong ginagawa mo? Tumigil ka na. May nobya na siya. Ito ba ang pinili mong isuot? Espesyal na kaso ito. Tiisin mo na lang, Ginoong Lu. Saan mo nakuha ito? Sa maliit na tindahang iyon sa may pintuan ng ospital. Hindi mo ba ito gusto? Papalitan ko ito kung ayaw mo. Sinong nagsabing hindi ko ito gusto? Oo nga. Ayan, nagpalit na at handa na. Oo, mukhang maayos. Napakasimple. Ginoong Lu, ayos ka lang ba? Paano nangyari bigla na lang na aksidente ka? Buong buo pa rin, huwag kang mag-alala. Binibining Shen, ayos ka lang ba? Ayos na ayos din ako. Nandito ako, ligtas na ligtas siya. Aba, binibining Shen. Ang phone mo dito ay basag na basag na. Bibilhan kita ng bago. Seryoso? Siyempre, Hindi kailangan ng limos mo. Ang annual bonus ng aming kumpanya ay may kasamang iPhone para sa lahat. Talaga? Ginoong Lu, ang kumpanya natin ay merong mahigit 1,000 empleyado. Wala kang pakialam. Tara na. sandali, kailangan ba talagang magpakaganyan ka? Shen Xiangyi, ang kape ni Ginoong Lu hindi pa ba handa? Handa na. Handa ko na. Pasensya na po, Ginoong Lu. Ikaw pala binibining Shen. Tingnan mo ang ginawa mo. May mga pulong ako sa mga kliyente ngayong hapon. Ikaw ang magbabayad nito. Magbabayad? Siyempre. Halika na nga. Saan? May trabaho pa ako. Hindi nga pinapansin ng tatay mo ang yo. Araw-araw, nagpapalipat-lipat ka lang. Palagi dito ka sa bahay ko napupunta. Palagi dito ka sa bahay ko nagpapunta. Ginoong Lu, ano sa tingin mo ang suot ko? Sabihin mo ang totoo. Napakapangit. Ito ay regalo mula sa binibining Shen. Bakit niya binigay sa'yo ang damit? Malapit kami, alam mo yon, gusto niyang bigyan ako ng regalo. Naiinggit ka? Bata-bata. Huwag kang mainggit, lihim na inggit ka. Ang mga damit mong maganda. Makinig ka.
Kahit gaano kamahal, hindi ito makakapantay sa pagkakaibigan ng binibining Shen. Ano sa tingin mo ang suot ko? Pasable. Binigay sa akin ni binibining Shen. Seryoso. Magkano ang sayo? Ang sa akin ay 75. Ang sa akin ay 100 yuan. Bata-bata. Huwag mong hayaang masaktan ng pinto. Huwag kang madalas na dumating. Binibining Shen ay ibang klase. Una, nahuli niya ang Ginoong Lu. Ngayon, habol niya ang Ginoong Zhou. Eksakto. Nagpapakita siya ng walang malay gamit ang magandang mukha niya, pero siya ay tunay na ahas. Ginoong Lu. Binabayaran kita para magtrabaho, hindi para magchismis sa likod ng ibang tao. Kung makarinig pa ako ng chismis tungkol kay binibining Shen mula sa inyo, wala na kayo sa kumpanya. Naiintindihan? Pasensya na po, Ginoong Lu. Hindi na maulit. Tara na. Ginoong Lu? Ano po ang maitutulong ko? Sumama ka sa akin. Ano, may paliwanag ka ba? Tungkol dito? Ginalugad mo ang gamit ko. Kung hindi ko nalaman, sasabihin mo ba sa akin? Bakit ko sasabihin sa'yo? Ako ang ama ng bata. May karapatan akong malaman. Sino nagsabing anak mo ito? Kanino ito? Kay Zhou Chenhao. Huwag kang magbiro. Hindi sa kanya. Kay Shen Jian yan? Ang imahinasyon mo hindi talaga nauubusan ng paghanga ko. May iba pa pala? Ginong Lu, ito ay sakop ng aking empleyado karapatan sa privacy. Ito ay lampas sa iyong jurisdiksyon. Ang iyong pag-uugali ay talagang kahanga-hanga, buntis ng hindi kasal nang hindi alam ang tunay na ama ng sanggol. Ano ang sinabi mo? Hindi ba tama? Ikaw talaga ay kasuklam-suklam gaya ng sinasabi nila. Ang isang mukha ng kawalang malay nagtatago ng isang kaluluwa ng kalibugan. Ang aking personal na buhay ay wala sa iyong pakialam. Marahil dapat mong asikasuhin ang iyong sariling mga bagay muna. May asawa ka sa bahay, pero hinahabol mo ako sa trabaho. Kahit ang mga manlalaro ay hindi makakapantay sa iyong mga kalokohan. Narinig mo ba ang sarili mo? Alam ko eksakto ang sinasabi ko. Ako'y nag-resign. Pag-resign epektibo agad. Kung gusto ng iba ang masamang trabaho, kunin nila. Ginang Lu, may balita ako na gusto mo. Ano ang balita? Nag-resign ang Shen Xiangyi. Talaga? Oo, siya ay nakikisama sa parehong Ginoong Lu at Ginoong Zhou. Ngayon siya ay nagdadala ng ilang misteryosong tao anak sa labas na hindi alam ang ama. Pagkatapos ng malaking away sa amo, siya ay umalis ng galit. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo ba alam ng Ginoong Lu ang pagbubuntis? Oo, Teka, dapat hindi mabuhay ang anak. Galit na galit ako. Gulo-gulo ang personal na buhay ko. Maggulo ang lahat. Sa lahat ng mga taon, siya lang ang lalaki sa buhay ko. Nakakainis ito. Mahal. Pasensya na, mahal. Nagpadala ako sa emosyon at nag-resign sa trabaho. Pero wag kang mag-alala, makakahanap din ako ng bagong trabaho para sa atin. Sino yan? Ako to, si Xiangyi. Xiangyi, anong ginagawa mo dito? Nandito ka pala, Xiangyi. Tinatawagan kita. Bakit hindi ka sumasagot?
Pasensya na, hindi ko napansin. Binilhan kita ng mga ito, mga prenatal supplements. Lahat yan de kalidad. Shang-Chi. Shang-Chi. Anong problema? May nangyari ba? Sabihin mo sa akin. Pasok ka. Nawalan ako ng trabaho. Paano? Pero ang galing-galing mo nun. Nag-away kami ng boss ko, nag-resign ako ngayon. Ngayon, wala na akong pangpalaki ng anak ko. Yun lang, nandito naman ako at si Jane yan. Tatlo tayo, kakayanin natin to. Huwag kang mag-alala. Ay, tingnan mo to. Imported na vitamins para sa prenatal care, mabisa para maiwasan ang miscarriage. Uminom ka ng isa. Hindi ngayon, wala ako sa mood para sa supplements. Kapag stressed ka, ang pag-aalaga sa sarili ang pinakamahalaga. Yung pag-iyak mo kanina. Baka maapektuhan ng baby. Tama ka. Salamat, Shang-Chi. Sinira mo ang pag-ibig ko sa pagkakasala ng konsensya. Sandali, Ginong Lu, maraming isda sa dagat. Bakit kumakapit sa iisang sanga? Sino ang nagsabing gusto ko siya? Hindi ko pa nga sinasabi kung sino. Bakit ka nagmamadali? Dahil hindi mo gusto si Binibining Shen, hayaan mo akong subukan. Sa panaginip mo, umalis ka. Tingnan mo ang sarili mo, nagagalit ka. Hindi ka gumawa ng hakbang pero hinahadlangan mo ang pagkakataon ko. Sige, tama na ang pagbibiro. Sa aking malawak na karanasan sa mga babae, si Binibining Shen ay hindi mukhang ang tipo na may maluwag na moral. Nakita ko ang ultrasound report. Inamin niya mismo. Wala nang dahilan. Kahit sa pinakamasamang kaso, buntis siya. Ano ang malaking bagay? Walang problema? Ano ang problema? Paano hindi akin ang bata? Ano? Oh, napakatigas ng ulo. Mukhang kailangan kong tulungan ka. Nasa KTV na tayo ngayon. Halika, Ginoong Lu. Hindi naman ganun kaseryoso. Shang-Chi, ano ang nangyayari? Pumunta tayo sa ospital. Hindi na kailangan. Malamang kumain ng masama, dagdag pa ang bata, hindi ako dapat uminom ng gamot. Pero hindi mo dapat tiisin ang sakit. Walang ideya kung sino ang lalaking iyon. Napaka-irresponsable niya. Amo ko siya. Ano? Sinasabi mo ba na ang ama ng bata ay ang amo mo? Huminahon ka dyan yan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Aksidente lang yun. At may iba pa, hindi lang siya ang amo ko. Siya rin ay ang lalaking sumusuporta sa akin. Kaya ikaw, natupad na ang hiling mo? Pero nag-resign na ako, hindi ko sasabihin sa kanya tungkol sa ating anak. Bakit ayaw ba niyang panagutan? May nobya siya, wala tayong kinabukasan. Nasa KTV tayo ngayon. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Siguro iniisip niya na masyado siyang nagmadali kaninang umaga. Gusto niyang kausapin ka ulit. Pero umalis na ako. Ano pa ang dapat pag-usapan? Kaya tinapos mo lang ang profesional na relasyon ninyo. Pero siya pa rin ay ang ama ng iyong anak. Bukod pa riyan, nagsusulat ka ng mga liham para humanga sa kanya sa loob ng maraming taon. Paano naging kayo? Hindi ba dapat kausapin mo siya? Tara, sasama ako sa iyo. Sige. Kumusta, Ginongki? Bakit hindi pa bumalik si Jilu? Ito, Jeng, Shen, masama ang pakiramdam ni Jilu at uminom ng sobra. Nasaan siya? Ipadala mo sa akin ang address ngayon din. Ito, Sinabi kong ipadala mo, narinig mo ba ako? Miss Shen, anong ginagawa mo rito? Mr. Key, nasa loob ba si Mr. Lu? Nasa loob siya. Kailangan kong kausapin siya. Shang-Chi,
Shang-Chi, bakit ka nandito? Huwag mong sabihin. Ikaw ang nobya ni Mr. Lu? Ako, Totoo nga pala. Shang-Yi, pasensya na. Umuwi ka muna, ipapaliwanag ko lahat mamaya. Hindi, kailangan kong ayusin ito ngayong araw. Chen Shang-Yi, alam kong gusto mo si Lu Huaichuan, pero kami ang nauna, hindi ba? Paano mo siya nakilala? Ito ay... Hindi ba't natural lang? Matagal na akong nagtatrabaho sa lungsod ng matagal na panahon. Talagang makikita rin ang aming landas. Pero itinago mo ito sa akin. Alam mo na pala siya ang lalaking sumusuporta sa akin. Tama ba? Xiangyi, hindi mo ba maintindihan? Hindi ko sinabi sa'yo dahil alam ko na gusto mo si Huaichuan. Ayaw kong saktan ka. Xiangyi, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong kunin si Huaichuan sa akin, pakiusap. Pero ako... Xiangyi, hindi ba't ikaw ang nagturo sa akin na pahalagahan ang pagtanaw ng utang na loob? Nakalimutan mo na ba nang magkaroon ka ng gas poisoning, isinugal ko ang buhay ko para iligtas ka? Xiangyi? Palagi akong naiiba sa'yo mula pagkabata. Pwede bang sa pagkakataong ito na lang huwag mong kunin ang akin, pakiusap? Shang-Chi, hindi ako papasok. Sige. Xiangyi? Papayagan mo kami ni Huaichuan, di ba? Oo. Sanay maging masaya ka. Shen Shangyi. Bakit ka nandito? Huaichuan, narinig kong malakas kang uminom. Nag-alala ako kaya dali-dali akong pumunta. Anong nangyari sa Shangyi? Ang bata. Shangyi, Ang bata. ipaghanda ang kotse. Opo. Shangyi, pasensya. Hindi ko dapat nagtanim ng galit. Tama si Zhou Chenhao, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo dapat iniisip ang nakaraan niya. Kahit sino ang ama ng anak mo, gusto ko lang na manatiling malusog kayong dalawa. Kapag dumating ang bata, ituturing ko itong sarili ko. Bilisan mo. Opo. Shangyi, tibayan mo. Doktor? Bilisan, ilagay siya sa gurney. Agad na resuscitasyon. Ginoong Lu, huwag kang mag-alala. Magiging maayos si Binibining Shen. Doktor, ano ang kalagayan niya? Ligtas ba ang sanggol? Ano ang relasyon mo sa kanya? Amo. Ano ang aktual na relasyon? Kasintahan. Doktor, hindi yon relevant. Ano ang kalagayan niya? Hindi siya buntis. Normal menstrual cycle lang. Ano? Hindi ako buntis? Kumusta, Binibining Amanda? Shen Shangyi, ano ba ang kalat na ito? Ang proposal mo ay isang malaking kalat. Hindi pwedeng ganon. Na-check ko ang proposal na yon ng maigi maraming beses. Walang dapat na problema. Inaakusahan mo ba ako na ginawa ko to para sa'yo? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pasensya na, Binibining Amanda. Bigyan mo ako ng konting oras. Susuriin ko na ito ngayon. Ikaw ba ang Shen Shangyi? Oo, ako. Tara na. Hindi ako buntis? Tama, pero may ininom ka bang gamot na nagpapalakas ng dugo nitong mga nakaraang araw? Kahit na regular ang iyong regla, hindi dapat ganito kalakas ang pagdurugo mo at mahimatay. Wala. Akala ko talaga buntis ako, kaya naging maingat ako. Ininom ko vitamins para sa buntis. Vitamins? Anong brand? Nandito ang mga yon. Ito. Hindi ito vitamins. Ito ay gamot para sa pagpapalaglag. Ano? Gamot para sa pagpapalaglag? Hindi maaari. Binigay sa akin ni Shang-Chi ang mga yon. Shang-Chi?
Sino si Shang-Chi? Bakit niya bibigyan ka ng gamot para sa pagpapalaglag? Paano ko malalaman? Bakit hindi mo tanong ang sarili mong nobya? Ako... Ano ang sinabi mo na si Shen Shang-Chi ang nobya niya? Masamang tao ka. Lu Huaichuan, kasuklam-suklam ka. Ano ang tingin mo sa Shang-Yi? May nobya ka pero nakikipag-away ka sa Shang-Yi. Tigilan mo ang katarantaduhan. Wala kang kahihiyan. Ito ay ospital. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ni Shen Shang-Yi. Parang may tao rito para sa kanya. Kaya siguro akala ni Shen Shang-Ki. May sa akin at Huaichuan at binigay niya sa akin ng gamot para sa pagpapalaglag. Ang bata ay hindi akin. Bakit niya pagdodroga ka? Paano mo masasabi iyon? Tama na dyan yan. Hindi ko siya gustong makita. Paalisin mo siya. Lumabas ka, huwag kang magpapakita sa harap ni Shen Shang-Yi muli. Ano ba talagang itinatago ninyong lahat sa akin? Shen Shang-Yi, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang tungkol sa batang iyon? Ni minsan ay hindi nakipag-date si Shang-Yi sa buong buhay niya. Ikaw lang ang lalaki sa buhay niya. Kung hindi sa iyo, kanino pa kaya? Sa akin. Shen Shang-Yi, sinabi mo hindi sa akin. Ano ang saysay ng pagsasabi nito ngayon? May nobya na siya. Bumalik ka na sa iyong Shen Shang-Ki. Wala akong naramdamang pagtingin para sa kanya. Kung hindi mo siya gusto, bakit kayo nagsasama? Isang estudyante lang siya na aking sponsor. Sumulat siya ilang buwan na ang nakalipas na pupunta siyang magtrabaho sa lungsod. Sinubukan kong humanap para sa kanya ng hiwalay na tirahan, pero iginiit niyang wala siyang pamilya rito at nagmakaawa na makisama sa akin. Lu Huaichuan, taga-iisang baryo lang tayo. Magkahawig lang ang tunog ng mga pangalan natin. Hindi mo ba sinuri bago mo siya sinundo? Ang ibig mong sabihin, ikaw ang tunay kong sponsor na estudyante. Siyempre naman. Pagkatanggap ko sa kanyang liham, ipinadala ko si Ginong Ki para asikasuhin ito. Ginoong Lu, nagkamali ako. Tama na. Ang pagtatalo tungkol sa kung kaninong kasalanan ay walang saysay ngayon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit si Shang-Chi ay magpapanggap na ako. Paano siya naging ganito? Minsan ay iniligtas niya ang buhay ko. Shang-Yi, may isang bagay na itinago ko sa iyo. Ano yon? Shang-Chi, buksan mo ang mga bintana. Anong nangyari? Naliligo ang kapatid ko gamit ang uling at nalason ng carbon monoxide. Shang-Chi, tulungan mo ako. Pagkagising niya, sabihin mong ikaw ang nagligtas sa kanya. Bakit ako? Lalaki ako. Pareho na tayong matatanda. Nakakailang... Sige. Masama ka, nakita mo talaga siyang hubad? Tama na, Lu Huaichuan. Gaano ka pa ba magiging bata? Salamat dyan yan. Sa mga sitwasyon na buhay o kamatayan, ang pag-survive ang pinakauna. Hindi ko ito ipapataw sa'yo kaya ahedres na Chino. Hindi talaga ako sinagip niya. Sa lahat ng mga taon, ginagamit lang niya ang status niya bilang tagapagligtas para manipulahin ako. Pasensya na, Shang-Yi. Okay lang. Pero, nawala ang tanging pinakamatalik kong kaibigan. Huwag kang mag-alala. Nandito pa ako para sa iyo. Kahit anong mangyari, palagi ako sa tabi mo. Pero sa tingin ko, ang ginawa niya ay mas malala pa. Ano ang ibig mong sabihin? Naalala mo ba ang car crash sa Linshi? Oo naman, ang brake failure. Siya ang gumawa. Hindi pwede, hindi siya kasama sa trabaho namin. Paano niya malalaman na pupunta kami doon? Dagdag pa, kailangan niya ng eksaktong impormasyon tungkol sa kung anong kotse ang gagamitin ko. Gawa ng insider? Gawa ng insider? Pero kahit totoo iyan, wala tayong ebidensya. Huwag kang mag-alala, Shang-Yi. Magpahinga ka. Ang lahat ng iba pa ipaubaya mo sa akin. Ano ang gagawin mo? Sinubukan niyang saktan ka. Papabayaran ko siya. Bakit mo pa dadumihan ang mga kamay mo? Sa taong katulad niya, may paraan ako para ipasok siya sa kulungan. Pero kakailanganin ko ang tulong mo.
Ginong Lu, Tinatakasan mo ako? kahit anong gusto mong itanong, wala akong sasabihin. Galing kayo sa parehong baryo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kahit na yan, nagdadalang tao siya para sa ibang lalaki, itinago mo rin yon sa akin. Ano? Ang sanggol sa sinapupunan ni Shen Xiangye walang kinalaman sa'yo? Alam mo talaga kung anong klaseng babae siya. Paano mo pinayagan na lokohin ako niya ng matagal? Ginoong Lu ako. Akala ko may nararamdaman ka para sa Shen Xiangye, kaya hindi ako nagsalita. Dati may nararamdaman ako para sa kanya. Pero ang babae, niligawan niya ako at ang kapatid ko ng sabay, Kadiri. Kahit sino hindi alam kung kaninong sanggol yan? Hindi tulad mo dalaga at matino. Huaichuan, Shang-Chi, hindi ko napansin ka dati. Magsimula tayo ulit, okay? okay. Dahil ikakasal ka sa pamilya Lu, dapat mong alamin ang mga bagay sa kumpanya. Bukas, papagawa ko sa Ginoong Chi ng posisyon para sa'yo sa kumpanya. Mag-aral kang mabuti. Pumayag? Ikakasal sa pamilya Lu? Oo, gusto ko. May mga bagay akong dapat asikasuhin. Magpahinga kang mabuti. Ginoong Chi ay darating para sundo ka bukas. Sige. Shen Xiangye. Sa huli, nahulog ka sa kamay ko. Narinig mo? Ang bagong empleyado magtatrabaho ngayon ang magiging Mrs. Lu. Hindi nga, pero Mr. Lu ay may gusto sa ibang babae. Hindi mo ba narinig? Tinapon siya niya matagal na. Ano ang tinitingnan mo? Huwag kang lokohin ng mukhang inosente niya. Nagbuntis siya ng maaga at walang nakakaalam kung sino ang ama. Pero sinusubukan pa niya na linlangin Mr. Lu? Walang hiya, di ba? Hindi tulad ng mga disenteng tao. Shen Xiangyi, paano mo naglakas loob na magpakita dito? Miss Amanda, hindi ako nagsumite ng resignation. Bakit hindi ako dapat pumunta? Alam mo ba, ang fiancé ng presidente nagtrabaho ngayon. Gusto mong hulaan paano niya haharapin ang isang kahabag-habag na tulad mo. Miss Amanda, ang aking negosyo hindi nangangailangan ng pag-aalala ng isang bootlicker. Ikaw! Shen Xiangye. Mrs. Lu, gusto mo ng kape? Ako ang magluto para sa'yo. Hindi na kailangan. Shen Xiangye, ikaw ang gumawa. Ako? Bakit ka nakatayo doon? Lapastanganin ng asawa ng presidente, magdaramdam ka. Naiintindihan, Mrs. Lu. Wala ka ba sa sarili? Shen Xiangye, patayin ako sa init? Hindi kita nakita sa mga araw pero ang dila mo naging napakadelikado. Shen Xiangyi, alam mo ba sino siya? Paano mo naglakas loob na sumagot? Alam ko talaga sino siya. Hindi lang alam ko, kilala ko siya ng malapit. Mga walang laman na pagmamalaki. Amanda, bumalik sa trabaho. Oh. Shen Xiangye, malamang nagulat ka. Isang tulad ko nagtatrabaho dito. Nakakalungkot naman. Si Huaichuan ang may pakana nito. Gusto niyang matuto ako ng mga dapat gawin dito sa kumpanya. Sa bandang huli, magiging asawa akong susuporta sa kanya. Eh di binabati kita, nakuha mo ang gusto mo. Alam ko na magiging Mrs. Luna ako. Ito ang kayamanan at katayuan na hindi mo makakamit sa buong buhay mo. Inaasahan ko namang magiging mapait ang pakiramdam mo. Pero, magbabala ako sa'yo. Tigilan mo na ang mga ilusyon mong ito. Hindi ka naman talaga umabot sa antas ko at hindi ka na aabot. Anong nakakatawa? Natatawa ako sa ugali mong magpulot ng basura. Ang kukunin mo ay ang mga tira-tira ko ng buong kagustuhan? Pero buti na lang. Gugugulin mo ang buhay mo nakakulong sa anino ko. Ikaw, matalas ang dila mo sa pagtatalo. Pero tingnan mo ang agwat sa pagitan natin na hindi matatawid. Lindol! Miss Shen, Mr. Lu, sa opisina ko ngayon. bakit mo ako ginising?
Hanggang kailan ko pa ba dapat tiisin yang si Shen Xiangqi? Nakatago pa rin ng spy, tiisin mo pa ng kaunti. Wala akong problema pero kapag nakikita kitang inaapi nila, nasasaktan ako. Hindi naman. Alam kong ang kayabangan nila ang maghahatid sa kanila sa mas malaking pagbagsak mamaya. Yun ang kasiyahan ko. Miss Shen, may mga bagong pangyayari ba? Huwai Chuan, kailangan kong punahin ka ngayon. Hindi mo ba nakikita na Amanda at Xiangyi ay sobrang magkalapit? Pinaghihinalaan kong siya ang mole. Pagkatapos ng press conference, may galit siya sa'yo. Ngayon, iniisip ko ang insidente sa Tsa ay gawa rin ni Xiangyi. Siguro gusto niya na ipahiya ako publiko. Amanda ay nagkamali sa intensyon ko at sinubukang paalisin ako. Makatwiran. Ano ang plano mo, Miss Shen? Kailangan kong pag-isipan ng mabuti. At ihanda ang espesyal na regalo. Sige, maglaan ka ng oras. Magkita tayo mamayang gabi. Hey, Uncle. Hindi ba sa tingin mo ito ay medyo hindi tama? Ano ang problema? Hindi ito ang unang beses. Hindi pa rin tama. Lu Huaichuan, binabalaan kita. Kung walang pahintulot ko, hindi ka basta magkakaroon ng masamang pag-iisip. Ano ang sinasabi mo? Ano ito? Regalo para sa'yo. Anong masamang ideya ang iniisip mo? Bakit mo sinabi na unang beses ito? Ang ibig kong sabihin ay noong binigay ko sa'yo ang bag. Masyadong mahal ito. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Hindi na ito ulit. Para sa akin, ikaw ay karapat-dapat sa pinakamahusay. Xiangyi, magiging nobya mo ako? Okay. Maganda ba ako? Talagang napakaganda. Tawag ngayon sa ganitong oras? Lu Huaichuan, nag-mass produce ka ba ng mga ito? Sandali, Xiangyi, hayaan mong ipaliwanag ko. Xiangyi, hayaan mo akong magpaliwanag. Huaichuan, para sa akin ba ito? Bakit ka bumalik ng maaga? Huaichuan, ang sweet mo. Huaichuan? Sinong nang agaw ng regalo bago pa man ibigay? Hindi ko papayagan ang magiging Mrs. Lu na mapahiya ng ganito. Pasensya ka, Huaichuan. Ako. Hintayin ko ang regalo mo. Anong nakakatawa? Kunin mo para sa akin ang kaparehong isa ngayon. Opo. Ano ito? Galing sa Yiwu Commodity Market, 20 yuan bawat isa. Ang galing talaga. Isang perpektong kopya. Ang mga peke ay peke lang. Hindi sila magiging tunay. Mrs. Liu. Wow, ang necklace na 2 million yuan ay bagay na bagay sa'yo. Talaga? Anong tingin mo? Wala, Mrs. Lu. Langaw lang kanina. Shen Xiangyi, magaling kang magpasikat. Binili lang ito sa akin ni Huaichuan tapos gumawa ka ng peke. Paano mo nalaman na peke ang sa akin? Kalokohan. Reserbado ang kwintas na ito para sa magiging Mrs. Liu. Ito ay isa lamang sa buong mundo. Kung hindi tunay ang sa kanya, paano naging tunay ang sa iyo? Sino ang nakakaalam? Anong ginagawa mo? Huwag ka ring magsuot ng peke, hindi ka karapat-dapat. Shen Xiangyi, nakakatuwang panoorin ang pagkahiya mo. Luha, anong nangyari? Sinira ni Shen Xiangyi ang kwintas ko. Ayos lang, kwintas lang yan, kukuha tayo ng bago. May plano ako. Ano? Ang dami mong alam.
Tinawag mo ako, Mr. Lu? Tanggal ka na. Bakit? Ininsulto mo si Mrs. Lu. Terminated. Imposible. Malapit ako kay Mrs. Lu. Hindi niya ako itatanggal. Kunin mo ang huling sahod mo sa HR. Shen Xiangqi. Miss Amanda, tinawag mo ako. Magaling. Nasa iyo na ang lahat ngayon. Anong ginagawa mo? Sinira mo ang damit ko. Hindi mo ito kayang bilhin. Gusto mo na akong itapon ngayon? Anong pagtataksil? Anong problema mo? Ako, baliw. Tinanggal ako ni Mr. Lu. Alam mo ba yan? Ano? Hindi. Walang dahilan. Bakit kanya tatanggalin? Tigilan mo ang pagpapanggap. Ikaw ang unang lumapit sa akin para ibagsak si Miss Shen. Pinagawa mo sa akin na galawin ang preno niya para magkaroon ng aksidente at mapatay siya. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, itatapon mo na ako. Baliw ka. Walang katotohanan yan. Itatwa mo man ang lahat. Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Hindi mo ito matatakasan. Amanda, kumalma ka. Siguro may hindi pagkakaunawaan. Hayaan mo akong kausapin si Mr. Lu para maayos ito. Babalikan kita. Sige? Gawin mo ang gusto mo. Kung matanggal ako, ang maruruming sekreto mo ay lalabas. Sa tingin mo ba may tao bang kasing talino ko sa buong mundo? Walang makakapantay sa talino mo. Nakuha mo na ba ang ebidensya? Talagang nakuha. Tingnan mo mismo. Huwag kang magpanggap. Ikaw ang unang lumapit sa akin para patalsikin si Miss Shen. Pinagawa mo sa akin ang preno niya para magkaroon ng aksidente at mapatay siya. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo. Si Amanda na ito nagtrabaho ng 10 taon sa Lu Group pero taksil pala sa amin. Huwag maghusga sa itsura. Ngayong nakolekta na natin ang ebidensya, hindi ba dapat tumawag na tayo ng pulis? Teka muna. Xiangyi, hindi ba masyadong madali para sa kanila ang ganitong paraan? Kung gusto nila ng atensyon, bibigyan ko sila ng sandali na hindi nila malilimutan. Huay Chuan, nakabalik ka na. Narinig kong si Amanda ay natanggal sa trabaho ngayon. Magmamakaawa ka ba para sa kanya? Halos 1 dekada na siyang naglilingkod sa'yo. Paano mo siya matatanggal? Baka mawalan ng gana ang ibang empleyado. Ibinukod ka niya, syempre tinanggal ko siya. Ano? Ibinukod ako? Itinago niya ang mga trabaho at pinagbawalan kang makipag-usap sa mga katrabaho. Iyon ang klasikong pag-iisa. Nagkakamali ka, Huay Chuan. Pinagaan ni Amanda ang trabaho ko dahil nag-aalala siya sa kalagayan ko. Bago lang ako dito, kailangan ko ang gabay niya. Kung aalisin mo siya, wala na akong makakausap. Gusto mong manatili siya? Sige, ikaw ang bahala. Huay Chuan. Huay Chuan. Oo nga pala, sa taunang gala ng kumpanya sa susunod na buwan, gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito upang gawin itong opisyal na ikaw ang aking nobya. Ano sa palagay mo? Nobya, seryoso ka ba? Talagang oo. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito sa mahabang panahon. Ang ganda naman, Huay Chuan. Malapit na ang gala, maghanda ka na. Sige. Shen Xiangyi. Gusto kong maging saksi ka kung paano ako magiging marangal kunin ang lahat mula sa iyo. Kinang Lu, ayon sa iyong utos, nag-ayos kami ng maraming reporter. Handa na ba ang mga kagamitan? Siyempre, kapag inanunsyo ni Ginoong Lu ikaw bilang ang magiging babae ng Lu Group, mamumuno ka sa mga headlines sa Jingxi ngayong araw. Tara na. Ikaw siguro ang babae inaanunsyo ni Ginoong Lu ngayong gabi. Ang ganda mo. Salamat na sa inyong lahat. Shen Xiangyi, paano ka nagkakaroon ng kapal ng muka? Bulag ba kayong lahat? Hindi ba ninyo makita ng malinaw? Ako ang nagpatawag sa inyo. Ang babaeng ito ay isang murang peke lang. Tigilan ninyo ang pag-ikot sa kanya. Ito ba ang magiging Mrs. Lu? Napakabarbaro. Tama, ang taste ni Mr. Lu talagang naging masama.
Hindi ko inakala magiging ganito kang walang hiya. Naglakas loob kang pumunta dito. May problema ba, Miss Shen? Ako rin ay parte ng kumpanya. Ang pagdalo sa annual gala hindi dapat maging problema. Shen Xiangyi, tumigil ka sa pagpapanggap. Ngayon ay espesyal na okasyon ni Mrs. Lu, espesyal na okasyon, nagdamit ng ganito? Ano ang intensyon mo? Hindi ba ito halata? Nandito ako para agawin ng spotlight. Walang hiya. Xiangyi, inimbita mo ang lahat ng mga reporter. Para lang hayaan sila panoorin kang magpakatanga. Ikaw, Nandito ang Mr. Lu. Shen Xiangyi, magdamit ng kahit anong gusto mo pero Huaichuan hindi titingin sa direksyon mo. Maligayang pagdating sa lahat sa gala ng Lu Group. May personal news ako para ibahagi ngayong gabi. Gusto kong opisyal ipakilala ang nobya ko. Hayaan mo akong ipakilala sa inyong lahat. Shen Xiangyi, ang talento ay walang saysay. Sa huli, makikisama ako sa mayamang pamilya. Hinahangaan ko ang confidence mo. Siya ay Shen Xiangyi. Xiangyi, ikaw ba at Mr. Lu ay talagang magkasama? Magkasama kami. Mrs. Lu, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ito Shen Xiangyi? Paano ko malalaman? Lu Huaichuan, ano ba ang gusto mo? Hindi ba't ipinangako mo na ngayon ay ipapahayag ang pagkakakilanlan ko? Hindi mo nabanggit, muntik ko nang makalimutan. Ipinapahayag ka namin ngayon bilang ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao. Mamamatay tao? Patugtugin ang video. Ikaw ang unang lumapit sa akin para ibagsak si Miss Shen. Pinagawa mo sa akin na galawin ang preno niya para magkaroon ng aksidente at mapatay siya. Mrs. Shen, totoo ba ito? Pagsisikap iyan ng pagpatay. Hindi ba't kanina ay napakayabang mo? Bakit ngayon ay tahimik ka na? Magsalita ka. Wala sa mga ito ang totoo. Tigilan ang pagkuha. Mga gwardya, dalhin ang dalawang ito sa presinto. Bitawan mo ako! Shen Xiangyi, ano ang nangyayari? Pakawalan mo ako. Shen Xiangyi, acting-acting lang pala itong lahat. Niloko mo ako. Tagal mo namang napansin, nakakawa ka. Ikaw ang unang nanloko sa akin, tapos ikinapahamak mo si Xiangyi. Buti na lang at hindi siya buntis. Kung hindi, kahit 100 pagkamatay ay hindi sasapat. Ano, Shen Xiangyi, hindi ka buntis? Imposible. Hindi pwede. Nagsinungaling ka sa akin. Nakita kong ininom niya ang mga pamparegla ng sarili kong mga mata. Dapat na naagaw na ang bata. Ha? Muntik mo na akong mapatay. Nadidismaya ka bang hindi nangyari? Dapat magpasalamat ka na hindi siya buntis. Kung hindi, hindi ka papunta sa bilangguan, kundi diretso sa impyerno. Xiangyi, magkababayan tayo. Galing tayo sa iisang baryo. Magkapatid tayo sa panunumpa. Ako ang nagdala sa iyo sa lungsod. Hindi mo hahayaang makulong ako, di ba? Pakawalan mo siya. Xiangyi, alam kong ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Makiusap ka kay Ginoong Lu na patawarin ako. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Hindi mo ba naaalala? Minsan iniligtas ko ang buhay mo. Hindi ka naman ganun kasama, di ba? Ang kapal ng mukha mong banggitin yan. Nalaman mo, di ba? Si Shen Jian ang nag-utos na itago ko. Wala ring mangyayari kung ako ang sisihin mo. Siya ang manyakis. Ilang taon na niyang mahal ang kanyang ate. Hindi niya kailanman inamin. Oo. Siya ang nagligtas sa'yo pero ako ang pinagbintangan. Anong magagawa ko? Hanggang ngayon, nagmamatigas ka pa rin? Shen Xiangyi, anong kasalanan ko? Babae lang ako mula sa probinsya. Mahirap ang pamilya ko, may mga kapatid akong pinapakain. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng mas magandang buhay. Mali ba yun? Simula noong bata pa tayo, ikaw na ang pinakamagaling. May sponsor na mayaman. Ano ang tungkol sa akin? Mababa ang mga marka ko at mahirap ang pinagmulan. Hindi mo ako mauunawaan. Mas kilala ko kayo kaysa sa iba. Wala rin akong mga kapatid. Hindi rin mahirap ang pamilya ko. Naiinggit ka na sa akin sa mas mataas na marka, degree at mas magaling na trabaho. Pero naisip mo ba kung gaano karaming pagsusulit ang ginawa ko pagkatapos ng trabaho sa bukid? Tinapay lang ang kinain ko para may pambili ng material sa pag-aaral. Naalala mo? Nang ibinigay ko sa iyo ang notebook ko, pero ibinenta mo bilang scrap paper? Xiangyi? Pareho tayong nagsimula sa wala, pero ang humahad lang sa iyo ay hindi ako. Ikaw mismo. Hindi totoo. Ikaw, ninakaw mo ang lahat sa akin. Mamatay ka. Xiangyi, okay lang ba? Okay lang ako. Huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Dalhin mo siya sa pulis. Pakawalan mo ako.
Hindi, Huay Chuan. Puro kasinungalingan. Huwag kang maniwala sa kanya, Huay Chuan. Mahal mo pa rin ako, tama? Naalala mo ang necklace na ibinigay mo sa akin? Nagkakahalaga ng 2 milyon. O tama, nasira mo ang necklace ko. 2 milyon yuan. Magbabayad ka para dito. Ang necklace mo, 20. Babayaran ko rin kayo. Ang mga peke ay mananatiling peke. Kahit anong plano mo, hindi sila magiging totoo. Ano ngayon ang nagpakialam sa preno ay Amanda, hindi ako. Kahit mahuli, hindi ako magkakaproblema. Shen Xiangyi, paano mo nagawa? Ang droga. Na nilagay mo sa tiyan ni Amanda sa press conference? Amanda, hindi ba naisip mo na ginamit ka ni Shen Xiangyi para umakyat? Hayaan mo akong sabihin ngayon. Ang babae na ito ay nagpakialam para matiyak ang partnership mo. Totoo ba ang sinasabi ni Mr. Liu? Hindi, huwag kang makinig sa kanilang kasinungalingan. Salot ka! Bakit mo ako binigyan ng droga? Palabas sila. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ngayong nandito ang lahat, gusto ko kayong lahat ay maging saksi sa sandaling ito. Xiangyi, malulutas na ang lahat. Pakasal ka sa akin? Pakasal sa kanya. Pakasal sa kanya. Masamang kapitalista, laging nang aabuso sa mga empleyado kahit tubig hindi maibigay. Lu Huaichuan, Nandito ako. Mahal na Miss Shen, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? gusto ko ng honey lemon tea. Isang hiwa ng lemon, 2 o 3 gramo ng honey, tubig na 47 degree. Miss Shen, malinaw na personal na paghihiganti ito sa trabaho. May problema ka? Tumututol ka? Oh. Ibaba mo ako! Hindi pa tapos ang proposal ko. Punitin mo yan at magbabayad ka. Magbabayad ako ng bilyon-bilyon. Marumi ang isip mo. Alam mo ba kung ano ito? Sino ang nag-iisip ng kung ano-ano? Ito ay... Ngayon, amo mo na ako. Tito, malapit na akong bumisita sa lungsod mo para magpasalamat ng maayos. Ang mga CEO sa lungsod ay talagang ganito kagwapo. Pwede ba tayong magpakasal?